Almighty God, Lord Jesus Christ, we praise you, we glorify you. Ikaw lang po ang nag-iisa at ang kaitaas-taasan. Lord, maraming salamat po at ginising niyo na naman po kami ngayong araw na ito. Ibig sabihin, meron po kayong plan at purpose pa sa aming buhay. Maraming salamat po at binigyan niyo po kami muli ng opportunity, chance, blessing na makapag-vlog ulit. Gawin niyo po kami instrumento sa mga business owners na to para ma-promote ang kanilang business at makapagbigay po idea sa mga family, sa mga magkakaibigan na sa kung saan sila pwedeng pumunta para ma-appreciate yung ganda ng pinahiram niyong nature. Lord, padalhan niyo po kami ng mga anghel na magpoprotekta sa amin sa papunta sa aming pupuntahan. Ilayo po kami sa disgrasya, kapahamakan, masasamang tao. At itong araw na po ito ay para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po muli at mahal na mahal ka po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Sa videong ito, bumiyahe kami ng 3 oras mula Isabela tungo sa bayan ng Batad, Banawe, Rice Terraces. Hindi naging madali ang aming paglalakbay dahil napakadaming landslide sa daanan. Epekto ng dumaang bagyo na si Uwan. Kung makikita nyo, ayan, nasira yung bubong ng parang pinaka barangay hall nila. Grabe kung makikita nyo yung sinalanta ng Uwan. Habang kami nga ay naglalakad, nagulat kami sa sinabi ni Kuya. Na nasira? Isang pamilya dito ng kanyang mga. Itong gumuhong ito? Naku. Ako. Tapos yung mag-ama, doon namin nakita doon sa playan. Kasaro po sila bahay? Opo. Opo. Tapos nag-lunch lang. Sit down, sit down. Eh, sabi ni Kuya, hindi na pala ito Banawe Rice Terraces. Bago na pala itong pangalan, Tomato Terraces. Kasi mga kamatis na pala yung mga nakatanim dito, hindi na patay. Nakita din natin ang lagay ng Tapia Falls. Kaya samahan nyo kami, ililibot namin kayo sa bayan ng Batad, Banawe Rice Terraces. Sup guys, kamusta? Pasensya na, sobrang tagal na naman natin din nakapag-upload ng video. Nag-upload tayo ngayon kasi meron na akong papakita sa inyo. Dito tayo ngayon sa may Batad, sa may Banawe Rice Terraces. Mag-i-stay kami ni Jan dito ng 1 day hanggang bukas. So baybayan nyo lang yung video natin kasi pupunta kami ng Tapia Falls para at least makita nyo rin yung pinag-stayan namin. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan kami nag-stay, yung mga dadaanan at kung magkano yung mga price ng transient, tsaka kung may mga babayaran pa ba, tsaka yung syempre makita nyo rin yung location at kung ano yung mga pwede nyo gawin dito. Pararating lang natin dito sa may parking area kung saan pag stop nyo dito na kayo titigil, dito kayo magpa-park. Anong pangalan mo Kuya? Amor po. Amor, yan si Kuya Amor, siya yung mag-guide sa atin. Kaya din masasama sa amin sa Tapia. Ay, pag mga parking time, mga overnight, may bayad pa rin yung parking? Overnight na po yun. Ay, may bayad? Magkano yung bayad? Bali 300 po overnight. Okay, sige. Para po yun, tapos kahit anong oras. para yung mga pupunta dito sa video, alam din nila. Thank you, te. Mula parking ay maglalakad pa tayo ng 20 minutes downhill bago tayo makarating ng Roberto's Abong Inn, kung saan tayo mag-overnight stay. So, pupunta kayo dito, huwag nyo na expect na maayos yung mga dadaanan. Talagang expect nyo na mag-hike kayo para at least hindi kayo mabigla, ganun.
part ng nilalakaran namin. Sementado na siya. Parang pot tire. Yun lang sa may taas na part na yun. Doon lang yung maputik. Kasi nga medyo maulan ngayon. Kaya inaayos yung mga daan. So, makikita nyo yung sementado siya. Oh. Sementado siya. Oh. Pag ganitong mga maulan nga lang is medyo madulas. Oh. Madulas. Oh. Ganun mo yung ano, medyo madulas kasi nahaluan ng putik yung semento. Kaya maganda rin na bumili kayo ng tungkod nyo. Santiago yata. Huwag kang dumaan sa gilid. Parang feeling ko sobrang putik ng ano mo, tsinelas mo. Meron pa. Nakuhanan ko yung pagkadulas mo. Hello po, good morning. Tapos, kung gusto nyo man Roberto's Abong. Labatan, Roberto's Abong. Ganda dito ah. Kasi yung Batad Elementary School. So guys, andito na tayo sa ating pag-stayan dito sa may Roberto's Abong Inn. And ang kagandahan dito, mula dun sa main parking hanggang dito sa may Roberto's Abong Inn is sabihin mo na lang 10 to 15 minutes na lakaran. So malapit lang siya. Marami ditong mga transient. Meron yung mga nasa baba pa. Itong Roberto's Abong Inn is pinakabungad. Pinakabungad talaga siya guys. So guys, ito pala yung kinuha nating room. So meron tayo ditong double size bed, table, table ulit, then meron tayong electric fan. Wala siyang aircon kasi malamig naman dito. Then sa side naman dito is yung windows view nyo. So kahit nakahiga kayo dito, makikita nyo to. Ayan, makikita nyo yung Banawe Rice Terraces. Tapos dito naman sa left side, meron kayo ditong sariling balcony. Yan. Pwede kayo ditong magkape. May extra chair naman kayo dito. So ito yung CR nila guys. Wala pang ilaw ngayon kasi dahil sa bagyong uwan. Ang alam ko mag-start yung ilaw siguro mga 3 or 5 in the afternoon. Yan, malinis yung CR nila. Siyempre, meron din ditong hot shower. So guys, regarding naman sa food, ito yung menu nila. So, meron silang mga rice meal, mga silog, may mga drinks din dito, ayan, vegetables, then ito yung mga ulam, may mga platter sila, ayan, short orders, omelette sandwich, pizza. Kain muna tayo guys. So nag-order kami ng rice, tinola, tsaka adobo, then pineapple juice. Kain muna tayo.
So guys, 11:25 na ng umaga. Lalakad kami ni Jen. Kasama namin yung tour guide. Punta kami ng Tapia Falls. Medyo challenging yung point na to kasi sinabi sa amin is yung pacing is 3 to 4 hours. So medyo nagdadalawang isip kami kasi mababang lakaran yun. Talagang hindi yung biro. So ginawa pa rin namin, baba na kami dito bago kayo umaba ng Tapia. May babayaran kayong 50 pesos each. Sa puntong ito, habang kami nga ay naglalakad, hindi namin inaasahan ang aming nadatnan. Kung makikita nyo, ayan, sira yung bubong na parang pinaka barangay hall nila. So andito ang BFP, may mga pulis, mga student. Ayan. Hello. Ayan, nagsasama-sama sila, nagpupulong-pulong sila para ayusin yung mga nasira. Grabe. Hindi kung makikita nyo yung sinalanta ng uwan. Grabe yung nangyari dito. Oh, makikita nyo alas malaglag na yung mga bahay doon. Maraming bahay dito na nasira. Na nasira? Isang pamilya dito namatay yung mga. Itong gumuhong ito. Naku. So guys, sabi ni Kuya, yung isang pamilya dito namatay yung mag-ama. Hanggang doon, pumunta doon sa kapag mamaya madaanan natin. Kapag pauwi, no? Oo. May isang daanan kasi dito sa baba, mas madali. Kaso lang, natabunan, hindi pa nalinisan. Ah, sige. Doon, no? Ay, oo nga, no? Dati, palayan yun. Yung nasa baba. Opo, kaso lang nasira. Ay, ayan yung daanan nga, no? Oo. Sa baba. Opo. Yun, no? Oo. Yung exit niya, doon. Oo, yun. May daanan doon sa gitna ng palayan, yung may madaming tao Oo. na nagagawa. Ay, nasira din yan? Opo. Tapos may daanan pa dito sa taas. Ito po yung daanan natin ngayon. Sobrang lakas ba nun, Kuya? Nung bagyo? Oo. Oo. Masaw dandan. Tapos gabi pa. Hindi nga naging madali ang aming paglalakad dahil sa maputik at madulas na daan. Sabi nga ni Kuya, ang magandang buwan na pagpunta dito ay ang Marso at Abril. Pagtanim ng January, anihan nyo, June na. July. So, April. March, April talaga yung magandang kulay ng palay. Yan ba yung red rice nyo, Kuya? Red rice, brown rice. Brown rice. Oo. So, may falls dito. Wow! Lamig ng tubig. Lamig ng tubig dito sa falls. Ang presko, lamig. Time check. 11:46. 20 minutes na tayong lalakad. Doon po yung dating daanan. May naglilinis Ah, okay. Yung may mga nakapula. Ay, oo. Oo. Doon sila nadaan. Ayan o, yung mga dating daanan. Ayan pala talaga yung nasira, no? Grabe yung landslide na yan. Opo. Tapos yung mag-ama, doon namin nakita doon sa playa. Kasano po sila bahay? Opo. Opo. Tapos nag-lunch. Saan yung bahay nila, Kuya, nakatayo?
doon sa taas yung eskwelahan. Tapos naka-landslide papunta dito sa baba. Ano ba yun? Grabe. Siguro baka natutulog sila, no? Oo, kasi mga alas 3 ng madaling araw. Kaya pala. So, na sobrang malakas yung ulan. Tapos yung hangin. Kasi dito pa lang masasabi mo na. Tingnan mo naman to. Grabe talaga yung ano. Makikita nyo, ito yung mark ng landslide hanggang doon sa baba. Ayan, hanggang doon sa baba. Inaabot. Start yan doon sa may taas. Ito. Ito nang galing yung landslide. Grabe. Kung makikita nyo, puro bato. Puro yung bato. Yung tubig. Yan hanggang sa baba. So sabi ni Kuya, dito pala nag-shooting si Thanos yung Avengers dati. Doon po nakatayo yung ano, yung kubo niya. Doon po sa pinakataas na ano, tinda. Ni Thanos? Apo. Ah. Pero tinanggal nila kasi Okay. So sabi ni Kuya, yung pinakakubo daw ni Thanos, doon nakatayo. Madadaanan natin mamaya. Kaso tinanggal daw nila kasi nga humagyo. Ganda. Andito na tayo sa una nating stopover. Guys, kung nakita nyo kanina sa video, yung Tapia Falls, hindi na kami pinababa doon kasi nga delikado. Kung nakikita nyo kanina, puro buhangin, tapos yung tubig kulay brown. Kaya sabi nung mga tourist guide dito, nag-implement si Mayor na stop muna yung pag tour or pagdala sa Tapia Falls hanggat hindi pa safe sa ngayon. So itong bago na to, itong step na to, year 2002. Pero itong mga to, yung original na step, 2000 years ago. Grabe. So kasi nung una walang semento. So tignan mo yung gamit nila is putik tapos mga bato. Galing.
down, sit down. So guys, sabi ni Kuya, hindi na pala ito Banawe Rice Terraces. Bago na pala itong pangalan, Tomato Terraces. Kasi mga kamatis na pala yung mga nakatanim dito, hindi na palay. So guys, papunta na tayo sa main village ng Batad. Papakita ko sa inyo yung mga old house ng mga ninuno nila dito, o yung tinatawag nilang native hut, or sa word ng Ifugao is, ang alam ko, haloy, kaloy, something like that. Yung mga isda, Kaso lang. tilapia, dami. Dito na tayo sa main village ng Batad. Mga bata naglalaro. Yung mga old house guys, native hut. Ano tawag sa palay na ito? Nga nung parkour. California. Ang tawag dyan is California. California. Ang ganda, bilog siya. Apo. Katapos yan, babayuhin kasi namin. Apo. Pangtanim daw. So, pinipili nila talaga yung Pangtanim tsaka yung kinap. Dito nga ay makikita mo na grabe nga talaga ang pinsala ng Bagyong Uwan dito sa Banawe Rice Terraces, na halos matabunan na ng mga gumuhong lupa, bato, ang mga tanim na palay. Ano to, galing sa landslide? galing doon sa yung dinaanan natin. Okay. Grabe. It's 2 o'clock. So, umalis kami 25, nakabalik kami ng 2 o'clock. So, 2 hours and 30 minutes yung hike namin. Sabi ni Kuya, 3 to 4 hours yun. Kaso, hindi kami pinayagan na bumaba ng Tapia Falls. Regarding nga pala sa kuryente dito, ang start ng kuryente dito is 6 p.m. to 10 p.m. So, gumagamit sila ng generator. Pero hindi yung permanent kasi nasira yung main power nila dito dahil nga sa nakarang Bagyong Uwan. So, pag dumating kayo ng umaga, meron naman sila dito parang power supply kung saan pwede i-charge yung mga phone nyo, camera nyo. Tignan nyo yung kasi ito naman yung sinalang stayhan yung hut. And may attic pa siya sa taas. Yeah, gusto natin. So, dalawa, then dalawa. Good for 6 to. Good for 6 person. So, may CR din siya dito. At shower. Then, windows view nyo. Oh, maganda rin pala dito, guys. May balcony pa kayo. Ganda. Tapos dito, tuyan sa baba. Kung grupo kayo ng 6, ganda rin sa taas. Ang Batad Rice Terraces ay isang sinaunang nakamamanghang hugis amphitheater na rice terrace cluster na matatagpuan sa Batad, Banawe, Ifugao, Province, Philippines. Inukit ng mga Ifugao mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Sila ay isang UNESCO World Heritage Site na pinapakain ng natural na sistema ng irigasyon at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Nakakalungkot ang nangyari sa bayan ng Batad. Mga nasirang bubong, kumuhong lupa dahil sa Bagyong Uwan.
kita mo ang kanilang pagkakaisa. Kaya ang bayan ng Batad ay kumakatok sa inyong mga puso.